Sa liblib na baryo ng Malapaho, kung saan ang hangin ay may amoy ng tuyong palay at ang mga gabi binabasag ng tilaok ng mga tandang, nakatira si Lirio. Mahina ang bulsa ngunit matigas ang loob. Magsasakang sabongero siya. Sa umaga'y nakasubsob sa bukid, nakayapak sa maputing putik ng palayan, at sa hapon na may naghahaplos ng langis sa binti ng kanyang mga alagang manok, binubulungan ang mga ito na para bang naiintindihan ang kanyang mga pangarap. May maliit na kubo si Lirio sa gilid ng sapa kasama ang kanyang ina na si Isabel na palaging nakasaklay ang rosaryo sa bulsa ng kupas na saya. Matagal nang wala ang ama, tumabi raw sa kabundukan, sumunod sa lamig na hindi na nakabalik, kaya sa balikat ni Lirio nakapasa ng gastos sa binhi, abono at gamot ng ina. Kapag mas mahigpit ang sikmura, sabong ang naiisip ni Lirio. Iyon ang tanging larong marunong siya, ang larong may tsansang maghatid ng pamasahe para sa kinabukasan. "Anak," sabi ni Isabel isang umaga, habang sinasala ang bigas na halong batong puti at itim. "Ang swerte, parang hangin. Hindi mo mahahawakan, pero mararamdaman mo kung papalapit. Huwag mong habulin. Hayaan mong ikaw ang salubungin." Napangiti si Lirio. "Nay, kung ganoon, tatayo ako sa gitna ng kalsada para walang lusot ang swerte. Basta't huwag mong kalimutan, ang tibok ng puso mas maingay kaysa hiyaw ng sabungan. Huwag mong hayaang matalo ang puso." Ang puso ni Lirio ay matagal nang lumalaban, lalo na't sa baryo nila may isang pangalan na parang aninong laging nasa likod ng bawat pusta, si Don Paterno Villafuerte. Mayaman, sakim at madaya ayon sa bulong-bulungan, kulang na lang at siya na ang may-ari ng buong palengke kasama ang sabungan. Kapag si Don Paterno ang nagsalang, may kababalaghan. May ibong tila sumisingkit ang mata, may ipinapasok na tao sa likod ng kulungan, may bulong na parang orasyon. May nagsasabi pang may hawak siyang engkantong manok panabong, hindi nasusugatan, hindi napapagod. At kung sino man ang lalaban sa kanya, biglang nagkakasakit. Minsan ang tandang, minsan ang tao. Mambabarang daw, bulong ng matatanda. Tagasunod ni Don Paterno. Hindi naniniwala si Lirio sa sabi-sabi. Para sa kanya, talo ang talo dahil sa kilos ng paa, bilis ng tuka at tibay ng dibdib, hindi dahil sa mutya o kulam. Ngunit may gabing hindi tumutugma ang mundo sa kanyang tapang. 2 beses na siyang tinamaan ng malas laban sa tao ni Don Paterno. Sa una, nabali ang tuka ng kanyang puting tandang sa di alam na dahilan. Sa ikalawa, siya naman ang nilagnat na parang tinuhog ng 1,000 karayom, ilang oras bago ang salpukan. Sa parehong pagkakataon, wala siyang naisalang at naubos ang konting ipon. "Baka dapat ka munang magpahinga, anak," sabi ni Isabel. Pero paano magpapahinga ang isang walang puwang para sa paghinto? Isang hapon ng tag-araw, matapos ang matagal na pagbibilad ng palay, napagpasyahan ni Lirio na dumaan sa may gulod patungong sapa. Dala niya ang isang lumang lambat na may punit sa gilid at ang maliit na luknit na kawayan. Paborito niya ang sapa. Doon nakatira ang malamig na katahimikang hindi mabibili. Doon din minsan pumapako ang kanyang mga dasal. Sa gilid ng batis, ang mga batong makikinis ay parang mga hiniwang buwan na natutulog sa araw. Umupo siya sa ilalim ng balete, hinayaan ang pilantik ng tubig na kantahin ang palad niya. Habang pinagmamasdan ang agos, may napansin siyang kakaiba. Isang bato na hindi kasama sa kumpol ng mga karaniwang batong ilog. Bahaw ang kulay. Kulay abo na may muling pagkinang, parang uling na may kaluluwa ng liwanag. Hindi ito kahel o kayumangging tulad ng ibang bato sa sapa. Iba ang tikas, may hugis na parang mata ng ahas. Kinuha ni Lirio ang bato. Mabigat ito para sa laki at malamig sa una. Ngunit habang matagal na nakadikit sa palad, ay tila pumupuslit ang init. Banayad, nakikiliting sigla na tumataas hanggang braso.
Uy, tugon niya sa sarili, bahagyang nakangiti. Baka ikaw ang swerteng hinintay ko. Itinaas niya ang bato sa liwanag ng hapon. Sa loob nito, may kumikislap na tila bulalakaw na nakulong. Naisip niyang ibenta sa bayan. Baka may bumiling alahera o kolektor ng mineral. Pero nang idikit niya ito sa dibdib, naramdaman niyang kumalma ang pagod. Parang may nakausap sa ilalim ng balat ng lupa. Bato ka lang, bulong niya, ngunit ang batong iyon ay parang may pulso. Isinuksok niya ito sa bulsa, naglakad pa uwi at nililibang ang isip sa pangarap. Bagong pakpak para sa kulungan, masustansyang pakain at baka sakali matupad ang matagal na konkretong pangarap. Isang itim na tandang na inahin ay lahing talisain, matalas ang tuka, matibay ang pakpak at may sikmura para sa laban. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ng matamis na amoy ng pinapakuluang salabat. Anong dala mo, anak? Tanong ni Isabel. Bato, sagot ni Lirio. Parang batang may natuklasan. Ipinakita niya ang mutya. Napakunot ang noo ni Isabel, saka dahan-dahang kinuha ito. May mga lumang kwento ang ganyang anyo. Anya, pinisil ang mutya at tiningnan sa liwanag ng araw na gumuguhit sa bintana. Bato raw ng ahas, mutya na iniluluwa ng pinakapinunong sawa sa huling araw ng tag-araw. Kung sino ang makatagpo, maaaring pagpalain o paglaruan tadhana. Nay, ang sabi mo kanina, swerte ang kusang lumalapit. Lumapit ito sa akin sa sapa, baka ito na yon. Baka ikaw na rin ang nilalapitan ng panganib, sagot ng ina. Ngunit nginitian niya ang anak, tila tinatalo ng pag-asa ang alinlangan. Alagaan mo, ngunit huwag kang kalilimot sa dasal. Gabi na nang maihatid ng simoy sa bahay ni Lirio ang mga bulong mula sa sabungan, parang mga bubuyog na lumilipad sa diwa. Kinabukasan ng karaniwang liga sa bayan ng San Roque. Alam ni Lirio na may bitbit na panibagong tandang si Don Paterno. Hindi karaniwan, sabi ng kwentong nakarating sa palengke. May pulang batik sa noo, parang may marka ng apoy, sabi ng tinderang si Aling Beba. At pag tumingin sa iyo, parang babasahin ang kaluluwa mo. Hayaan mo, sabi ni Lirio, kaswal na tiniklop ang bayong na wala namang laman. Ang ibon ko rin ay may mata. Ang tinutukoy niya, si Paningning, isang talisain na may mahabang pakpak at magaan na katawan, hindi ang pinakamalaki ngunit maliksi. Kinuha niya ang patuka, dahan-dahang sinuklay ang pakpak, binuhat ito at pinatong sa braso. Ang tandang ay mahinahon, ngunit sa mga sandaling iyon, may kakaibang sigla sa kislap ng mata nito. Parang nararamdaman din ang init ng batong nakasukbit sa leeg ni Lirio dahil naisipan niyang itali ang mutya sa lumang tali at itago sa loob ng kanyang kamiseta. Paningning, bulong ni Lirio. May tuto pa rin tayong pangarap. Hindi lang para sa atin, kundi para kay Nay. Para sa bukid. Para sa bahay na may matibay na bubong kapag tag-ulan. Lumapit si Isabel. Ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Mag-uwi ka, anak. Hindi lang panalo. Mag-uwi ka ng ligtas na puso. Pumagtas si Lirio sa alikabok ng kalsada, kasama ang kulungan ni Paningning. Sa kanya dibdib, ang mutya ay tulad ng munting batingaw. Tuwing tatama sa katawan niya ang bigat nito, may malalim na pakiramdam ng direksyon, parang ang paa niya'y naglalakad sa ilaw na hindi kita ng mata. Habang lumalapit sa bayan, dumarami ang tao. May mga matatandang nagkukwentuhan, kabataang nakabuntot sa hiyawan, mga tinderang nagtitinda ng mani at sigarilyo, at ang timpladong kalabog ng mga kulungan na parang tambol sa pista. Sa tarangkahan ng sabungan, sumalubong ang may kataasang arko. Bayan ng San Roque Maginoo sa Laro. Sa ibaba, nakatayo ang dalawang gwardiya ni Don Paterno, parehong nakasombrero, matitigas ang panga. Sa di kalayuan, aninag ang tindig ng Don, malinis ang barong, makintab ang sapatos, at nakangising tila laging nakauna ng 3 hakbang. Sa tabi niya, may lalaking payat, maitim ang mga kuko
at may mga nakapulupot na itim na sinulid sa pulsuhan. Si Mando, ang mambabarang na pinag-uusapan. Nakatingin ito sa mga manok na dumadaan, para bang sinusukat ang hininga ng bawat ibon. Lirio, buntong hininga ng kaibigang si Turo, sa bonggero ring tinamaan ng malas noong 1 buwan. Bakit ka pa bumalik? Alam mo namang laban yan sa batong pader. Kapag hindi ka bumalik, hindi mo malalaman kung may pinto pala ang pader. Sagot ni Lirio, ngiting may halong kaba. Pumasok sila. Ang amoy ng sabungan, pawis, alikabok, pakpak at patuka ay parang lumang musikang pamilyar sa kalamnan ni Lirio. Ibinaba niya ang kulungan, ininom ang maligamgam na tubig mula sa lata at saka tiningnan si Paningning na kumikindat sa araw. Lista ka? Tanong ng tagapaglista. Isa lang ko si Paningning sa 3 laban. Sagot ni Lirio, tinutukoy ang bracket kung saan malakas ang pustahan ngunit may espasyo pang huminga. Maswerte ka at hindi ka matapat kay Don Paterno sa 3, singit ni Turo tumatango-tango. Sa pang-4 ang ibon niya. Pag natapat, hindi tatalikod, mariing sagot ni Lirio. Tinapik ni Turo ang balikat ng kaibigan. Ganito ka sana katibay ang loob ng manok ko dati. Habang naghihintay, itinikom ni Lirio ang mga mata. Sa likod ng talukap, parang may alon na dumadaloy mula dibdib papuntang sentido. Banayad, masinop, parang awit ng sapa. Ang mutya. May init na nakapapawi sa kaba at bawat tibok ng puso niya ay nagiging pulso na sinusundan ng paghinga. Dumilat siya. Tila mas malinaw ang liwanag ng paligid, mas maingay ang mundo, ngunit parang may ritmo. Sa mga biolin ng ingay, sigawan, biruan, mura, tawa, kaya niyang pumili kung ano ang kanyang pakikinggan. Ang banayad na paghagod ni Paningning ng tuka sa kahoy, ang paglipad ng alikabok sa ilalim ng liwanag at ang malayong halakhak ni Don Paterno na parang kalansing ng barya. Sa 3 salang, sigaw ng tagapag-anunsyo. Paningning ni Lirio laban kay apretado ni Cardo. Lumapit si Lirio sa entablado. Tinimbang ang mga tari at pinili ang katamtamang sukat. Hindi sobrang haba, hindi sobrang iksi. Maingat siyang nagkabit, nagigting ng tali at binulungan si Paningning. Gamitin ang paa, iwas sa unang tulak, kurot sa tagiliran. Luzon ang estilo na gusto niya. Makailang saksak, mabilis, saka biglang atras para iwas ganti. Inangat niya ang muka, hininga, at sa munting sandali, parang may dumaan na malamig na simoy sa kanyang batok. Handa! Sigaw ng tagahawak. Nagharap ang 2 tandang. Si apretado ay mas malaki, puno ang dibdib at matay parang asul na bakal. Sumalpok ang 2 ibon. Unang sugod ni apretado, malakas ang bangga, umalon ang hangin sa bilis, ngunit nakaiwas si Paningning. Sa sandaling inakalang tatamaan na, sumayaw ang kanyang paa, isang kapirasong liko na parang sayaw ng tubig sa bato, saka kumurot ng kislap ang tari sa tagiliran ng kalaban. Isang tuka, 2 sikad. Umatras si Lirio, hawak ang hininga. Huwag kang makipagsabayan sa bigat, bulong niya. Nagsipulasan ang mga mata sa paligid. Ayos ang paa ng talisain, sabi ng isang matandang sabungero. Magaling ang tama. Sa 3 engkwentro, nakakita ng siwang si Paningning. Sa bawat paghampas ng pakpak ni apretado, may iniwang buntot ng espasyo. Doon pumalo ang kapalaran, isang malinis na saksak sa banda ng tadyang. Nang tumigil ang alikabok, si apretado'y pumaling ang ulo, napaluhod at si Paningning ay nakatayo pa, humahabol ng hininga ngunit matatag. Pumutok ang hiyawan. Lumapit ang taga-kolekta, iniangat ang braso ni Lirio. Panalo. Para bang biniyak ang dibdib ni Lirio at pinuno ng liwanag. Nagpasalamat siya sa langit, nagmano sa hangin na tila kamay ng ina. Nang binunot niya ang mutya sa loob ng kamiseta, sandaling umusog ang liwanag sa palad. Maraming salamat, bulong niya.
Hindi sigurado kung kanino, ngunit alam niyang may nakikinig. Magkano ang panalo? Tanong ni Turo, nanginginig pa ang boses sa tuwa. Sapat para sa abono, para sa gamot ni Nay, at para sa isang sako ng darak, ngiting wagas ni Lirio. Ngunit hindi natatapos ang araw sa isang tagumpay. Sa pang-apat na salang, sumalang si Don Paterno. Ang ibon niya, kahit hindi pa ipinapasok, ay naririnig na ang pangalan, Apoy Apoy, pulang talisain na may batik sa noo na parang baga. Sa pagpasok ng mayaman, tumahimik ang paligid na tulad ng takip silim na handang lunukin ang araw. Nakalakad si Don Paterno na tila may mismong sahig na humahalik sa kanyang sapatos. Sumunod si Mando, dala-dala ang supot na kulay itim. Walang nakakaalam kung anong laman. Nakatitig si Lirio. May kislap na pamilyar sa mutya sa dibdib niya at sa ilang saglit para bang dumulas sa hangin ng malamig na huni. Huni na ni hindi niya alam kung saan nanggagaling. Nang binalingan niya si Apoy Apoy, nagkatinginan sila, tao at tandang, kahoy at apoy. May kung anong kirot sa batok ni Lirio, parang tusok ng napakanipis na karayom. Napahawak siya sa mutya at sa pagdikit ng palad, humina ang kirot, napalitan ng banayad na alon. Nagsimula ang laban ni Don Paterno. Parang naglaro sa himpapawid si Apoy Apoy. Mabilis, maliksi, at bawat hampas ay may hiyaw na parang singasing ng baga. Hindi katakataka. Ilang saglit, nagbagsakan ang kalaban. Mabilis ang palakpakan. Mas mabilis ang ngiti ni Don Paterno na parang kutsilyo sa liwanag. Ngunit higit na mabilis ang bulungan. Hindi nasusugatan. Parang may anting-anting. Masamang himala. Sa gilid, si Mando ay kumikindat sa sariling anino. Kumalansing ang barya sa palad ni Don Paterno, dumaan sa harap ni Lirio. Ang batang magsasaka, sabi niya sa tinig na pino, ngunit may ersayong pangil. Magaling. Maliksi ang paa ng ibon mo. Nagpapasalamat po. Magalang na sagot ni Lirio, piniling huwag tingnan ang sapatos na mas mahal pa sa kanyang 1 taon ng patuka. Sayang at hindi tayo nagtapat. Patuloy ng Don. Nakangiting malamig. Balita ko'y malakas ang loob mo. Subukan mo sa susunod na linggo. May papremyong malaki. Pero tandaan, ang sabong hindi para sa puso ng mga mahihinang kumakampi sa tsamba. Hindi po ako kumakampi sa tsamba, sagot ni Lirio, mariin ngunit magalang. Kumakampi ako sa tiyaga. Nakakatuwa, tugon ni Don Paterno saka sumulyap kay Mando. Tiyaga rin ang ginagamit ng mga langgam para sirain ang haligi. Umalis siya, tumalilis ang pabango niyang mabigat at nakasusuklam sa ilong ni Lirio. Pagkatapos ng mga laban, nagkita-kita ang mga sabongero sa labas, may nag-aabot ng money, may nagbibilang ng panalo. Si Turo, nakahalukip-kip at may pagngiti, ay biglang nanahimik. Lirio, Anya, ramdam mo ba? Ano? Parang may sumusunod sa likuran natin. Tumingin si Turo sa gilid. Walang tao, ngunit may mga damong halos di gumagalaw kahit may hangin. Tila may mata ang hamog. Hindi nasagot ni Lirio. Sa dibdib, muling bumigat ang mutya, hindi mabigat na parang bato, kundi mabigat na parang paalala. Umuwi sila ni Turo sa magkaibang landas. Si Lirio, bitbit si Paningning, at ang kanyang isip ay parang sinulid na hinihila ng 2 kamay. Ang panalo ngayon at ang aninong nakasunod sa ngiti ni Don Paterno. Pagdating sa kubo, sinalubong sila ni Isabel. Nabalitaan ko, sigaw niya kahit sa hapon na, para bang may piyesta sa boses. Panalo raw si Paningning, salamat sa may kapal. Niyakap niya ang anak, mahigpit, at sa pagitan ng yakap, naramdaman ni Lirio ang totoo. Hindi panalo ang tunay na bitbit niya, kundi pag-asa. Iyon ang inihahain sa hapag tuwing kapos ang bigas. Iyon ang panangga sa ulan kapag butas ang bubong.
Habang naghahanda ng kanin, pinatong ni Lirio ang mutya sa mesa. Tumitig siya rito, saka bumaling sa ina. "Nay, sabi nila mutya daw ito ng bato ng ahas." "Maraming naglalakad na hiwaga sa mundong ito, anak," sagot ni Isabel, at saka gumawa ng munting tanda ng krus. "Kung mutya man yan, huwag mong gawing Diyos, huwag mo ring gawing bala. Isuot mo kung kailangan, hubarin mo kung dapat." "Pakikinggan ko po," sagot ni Lirio. Lumalim ang gabi. Sa labas, kumikindat ang alitap-tap. Sa loob ng kubo, dumapo ang tahimik na pagod sa balikat ni Lirio. Bago matulog, hinabot niya ang mutya, itinali muli sa kanyang leeg. Gumuhit ang lamig sa batok, hindi nakirot, kundi parang daliri ng hangin na nagbibilang ng pintig ng puso. Pumikit siya, at sa pagitan ng paghinga, may nahagip siyang kakaibang panaginip. Nasa gitna siya ng sapa. Ang tubig ay salamin na kumikilos. Sa ilalim may aninong humahaba, isang sawa na gintong-ginto ang balat, matay lumiliyab sa payapang apoy. Umangat ang bibig ng sawa at may lumabas na bilog, isang butil ng araw na siya ring mutyang nakasabit ngayon sa kanyang dibdib. "Alagaan mo," wika ng tinig, hindi mula sa bibig ng sawa, kundi mula sa mismong tubig at hangin at lupa. "Hindi para manalo ka lang, kundi para makapanindigan ka." "Panindigan?" bulong ni Lirio sa panaginip. Kapag dumating ang gabi ng pagtatapat, may 3 uri ng tapang. Tapang ng bisig, tapang ng loob, at tapang na tumangging maging kagaya ng kaaway. Bago siya tuluyang lamunin ng antok, may dumaan na aninong pamilyar sa labas ng bintana. Isang pusa? Isang asong gubat? O tao? Mabilis ang yabag na halos hindi nagpapakilala. Napaangat ang ulo ni Lirio, ngunit pinili niyang huwag bumangon. "Bukas," bulong niya sa sarili, "bukas ay mag-aalaga ako ng panalo." Ngunit ang bukas ay may sariling balak. Maagang maaga, bago pa sumikat ang araw, may kumatok sa pinto. 3 mabibilis na katok, tok tok tok, na hindi pamilyar. Bumangon si Lirio, nagkuskus ng mata at binuksan ang pinto. Sa harap niya, isang matandang lalaki, payat, may balbas na puti at mata na parang lubak ng daan. Malalim, puno ng dumi ng panahon. Nakasuot ito ng kupas na baro, may dalang mahabang tungkod, nakasombrero ng buri at nakangiting may lihim. "Magandang umaga, iho," bati ng matanda. "Ako si Mang Ibon. Nabalitaan kong panalo ang manok mo kahapon." "Salamat po," sagot ni Lirio, nag-aatubili. "Pasensya na po, maaga pa. Ano pong maitutulong ko?" "Wala," sagot ng matanda. Pumasok ang tingin sa loob ng kubo, parang hinahanap ang anino ng isang bagay. "Gusto ko lang mag-abiso. May masamang balak ang mayamang sakim na iyan, ang Don. Kapag hindi ka nakinig, babagsak ang pakpak ng pangarap mo." Napatigagal si Lirio. "Kilala niyo po si Don Paterno?" "Tulad ng kilala ng buwan ng anyo ng gabi," sagot ni Mang Ibon. May ngiting payapa ngunit matay matalim. May hawak siyang manok na hindi tao ang tumutulong, at may kasamang tao na hindi manok ang inaapoy, mambabarang. Bulalas ni Lirio, halos pabulong. Tumango matanda. "Kung swerte ang nahanap mo sa sapa, hindi mo yun makakausap kapag kinakabahan ka. Narito ako para sabihin ang swerte, kung hindi pinakain ng tapang at bait, nagiging bangungot." Kinuha ni Mang Ibon ang isang supot mula sa bulsa. May lamang mga dahon at pinong pulbos. "Ito, sa gabi, bago ka matulog, pahanginan mo ang kulungan ng manok mo ng kaunti. Hindi ito kulam. Ito'y pangtaboy sa dugo ng inggit. At huwag kang papayag na hawakan ni kahit sino ang ibon mo bago ang laban." "Bakit niyo po ito ginagawa?" tanong ni Lirio, napapakunot ang noo. "Dahil may dati ring Lirio sa buhay ko.
sagot ni Mang Ibon at saglit na nagiba ang boses. Parang tumanda pa. At dahil ang mutyang nararamdaman ko sa dibdib mo, hindi yan ordinaryong bato. Mutya yan ng ahas. Kalahati ng basbas ay swerte. Kalahati ay obligasyon. Bago pa makasagot si Lirio, umihip ang hangin. Paglingon niya sa ina para ipakilala ang bisita, napalingon siyang muli sa pinto. Wala na si Mang Ibon, tila kinain ng umaga. Tanging bakas ng yapak sa alikabok ang naiwan at ang daplis ng amoy ng dahong pinulbos. "Anak?" Tawag ni Isabel mula sa kusina, hawak ang sandok. "Sino yon?" "Matandang nangabiso lang, Nay," sagot ni Lirio, nangingiti sa pagkaalangan. "Parang multo na mabait." "Huwag mong kalilimutan," sagot ni Isabel. "Ang kabaitan minsan ay nagkukubli sa anyo ng palaboy tulad ng panganib na minsan ay nakangiti." Lumabas si Lirio sa likod ng kubo, tiningnan si Paningning. Maaliwalas ang mata ng tandang, magandang tikas. Pinakain niya ito, pinainom, at habang ginagawa niya iyon, marahang kumalabog ang puso niya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-unawa. Ang laban niya ay hindi nagsisimula tuwing bumubukas ang pinto ng sabungan. Nagsisimula ito tuwing umaga, tuwing pipiliin niyang humakbang kahit may anino ang daan. Sa malayo, sa bahay na bato ni Don Paterno, may nangyari ring pag-uusap. Nakaupo ang Don sa upuang narra, humihigop ng kape na kulay ng lungkot, habang si Mando ay nakatayo sa gilid, nakayuko. "Hindi ako natuwa," malamig na pahayag ni Don Paterno. "May batang magsasakang humahakbang sa ingay, nananalo ng walang utang sa akin." "Madali po yan," sagot ni Mando, halos hindi gumagalaw ang labi. "May paraan para sumakit ang sikmura ng ibon. May paraan para dumulas ang paa ng manok. May paraan para magkulong ng lamig sa tuhod ng tao. Hindi ako nagbabayad para sa paraan," sagot ni Don Paterno. "Nagbabayad ako para sa resulta." Tumayo siya, lumapit sa kulungan ni Apoy-Apoy. Makikinang ang araw kapag wala nang nagbabalak maging buwan. Hinimas niya ang ulo ng tandang at sa ilalim ng palad niya, parang ilawan ng pulang batik. Uminit, sumiklab, sumayaw sa anino ng liwanag. "Oo po, Don," tugon ni Mando, humubo ng malalim. "Simula ngayong gabi, maghahanap ng lamig ang mga buto ng batang yon." Sa gabing iyon, habang ang baryo ay unti-unting natatakpan ng kumot ng kuliglig at buwan, nakahiga si Lirio at nakatingin sa kisame na may lumang tadtad ng araw at ulan. Sa dibdib niya, ang mutya ay patuloy sa banayad na pag-init, parang pipit na natutulog sa pugad ng pusod. Sa labas ng bintana, ang mga dahon ng saging ay humahaplos sa hangin at ang sapa ay dumadaloy na parang dila ng isang awit na walang hinto. "Bukas," bulong niya, "mag-iensayo tayo, Paningning. Ihahanda natin ang paa, ang pakpak, ang dibdib. Hindi para magyabang, para makuha ang dangal na hindi na ipapatalo sa pera." Pumikit siya at sa pagitan ng pag-idlip, narinig niya ang tinig ng sariling tapang. Hindi malakas, hindi maingay, kundi matatag. Walang kulam ang makapupuksa sa puso na marunong humingi ng tulong sa liwanag. Ngunit hindi lamang puso ang kukumpronta sa kanya kinabukasan. Sa tabing kubo, sa lupang malapit sa puno ng niyog, may gumapang na anino. Manipis, mahaba, tila sinulid. Pumasok ito sa maliliit na siwang ng lupa, gumapang patungo sa kulungan ng manok. Isang lamig ang dumausdos, parang hamog na itim, at sinubukan itong humalik sa paa ni Paningning. Ngunit bago pa man lumapat, kumislap ang munting init mula sa kubo, isang tilamsik na galing sa mutya, at umatras ang anino, napaso sa liwanag na hindi nakita ng tao. Sa malayo, sa upuang nara, suminga si Mando, nagdikit ang kilay. May bantay. Bulong niya sa dilim. Mutya ng ahas, hindi biro. Nangunot ang noo niya,
At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang inis. Hindi dahil sa hirap ng gagawin, kundi dahil sa kaba na may mas matanda pang hiwaga kaysa sa kanya. Kinabukasan, haharapin ni Lirio ang mas malalim na dagat ng sabungan. Hindi lang panalo ang nakataya, kundi pag-asa ng kanyang ina, tahimik na dangal ng kanyang apelido at lihim na utos ng mutya na nakasabit sa kanyang dibdib. Huwag matulad sa kaaway. Manalo, pero huwag maging apoy na kumakain ng sarili. At sa pagbangon ng araw, sa pag-imbulog ng unang tilaok, ang mundo ay itutulak siya sa daang pipiliin niya. Daan ng marangal na laban o daan ng madaling tagumpay na may halong dilim. Ngunit sa ngayon, sa huling linya ng umagang ito, isa lang ang malinaw. Ang magsasakang sabungero ay hindi na sinasalo ng pabuyang tiyamba. May hawak na siyang mutya at may hawak na rin siyang panata. Madaling araw pa lamang ay gising na si Lirio. Ang alon ng hangin mula sa bukid ay malamig. May halong hamog at amoy ng bagong sibol na damo. Mula sa silangan, bumabati ang unang liwanag ng araw at sa maliit na kubo, naririnig ang mahinang tilaok ni Paningning, tila nagsasabi ng handa na ako. Magandang umaga, kasangga. Bati ni Lirio habang inaalis ang takip ng kulungan. Maaliwalas ang mata ng tandang, makintab ang balahibo at tila masigla ang kilos. Isinilid niya sa palad ang mutya ng bato ng ahas at marahang hinaplos ang ulo ni Paningning. Salamat sa pagprotekta kagabi. Bulong niya, naaalala ang malamig na aninong gumapang sa lupa. Hindi niya ito nakita ng malinaw, ngunit alam niyang may kakaibang nangyari. Si Isabel, ang kanyang ina, ay nagluluto ng nilugaw. Anak, sabi niya, ipagdasal mong hindi lang panalo ang dala ng mutya mo, kundi kapayapaan din. Opo, Nay, sagot ni Lirio. Hindi po ako magpapadala sa yabang, basta't may pananim tayo at si Paningning ay ligtas, sapat na. Ngunit sa isip niya, ramdam niya ang pangungusap na parang bulong mula sa hangin. Hindi pa tapos ang laban. Habang tumatakbo ang araw, kumalat sa baryo ang usapan tungkol kay Lirio. Ang mahirap na magsasakang sabunghero na tinalo ang ibon ng tauhan ni Don Paterno. Sa tindahan, sa palengke, sa kalsada, ang kanyang pangalan ay naging kwento ng pag-asa. Si Lirio? Yung anak ni Aling Sabel? Aba, mahusay pala yung manok niya. Yan ang tunay na panalo, hindi nabibili ng pera. Ngunit sa kabilang dulo ng bayan, sa bahay na bato ni Don Paterno, ibang usapan ang nagaganap. Nakaupo ang Don sa kanyang silid. Tinatapik-tapik ang mesa habang nakikinig kay Mando, ang mambabarang. Hindi tumalab ang itinanim kong sumpa, sabi ni Mando. Mababa ang tinig. Parang may apoy na humarang sa aking anino kagabi. Apoy? Tanong ni Don Paterno, nakataas ang kilay. Hindi mo ba sinabing ikaw ang hari ng dilim? Ang dilim ay sumusuko kapag may liwanag na mas matanda kaysa sa atin, sagot ni Mando, nakayuko. May hawak siyang mutya ng ahas, Don. Ang ganong uri ng bato ay hindi basta-basta, pinagkakaloob lamang sa taong may dalisay na puso. Tumayo si Don Paterno, tinapik ang kanyang baston sa sahig. Kung ganoon, wika niya, hindi bato ang kalaban natin, kundi puso. At ang puso may kahinaan din. Anong ibig niyong sabihin, Don? Kung hindi matatalo sa sabungan, baka matalo sa labas nito. Ngumisi ang Don. Hanapin mo ang kahinaan ng bata. May ina siya, hindi ba? Tumango si Mando, malamig ang titig. Maunawaan ko kung anong kinatatakutan ng mag-ina. Bumalik si Lirio sa sabungan upang magsanay. Sa bawat hakbang ni Paningning, sinasabay niya ang dasal na itinuro ng kanyang ina. Hindi lang ito laban para sa pera. Ito'y laban para sa dangal ng mga tulad niya. Mahihirap ngunit may paninindigan.
Lumapit si Mang Ibon, ang matandang lalaking dumalaw sa kanila. Mabuti at nakikinig ka sa payo, sabi nito habang pinagmamasdan ang galaw ng manok. Ngunit tandaan anak, kapag tumindi ang ilaw ng mutya, ibig sabihin ay may banta na paparating. Banta? Ang mga ganid ay hindi basta sumusuko. Kapag natalo sa laban, susubok sa puso. Lumingon si Lirio at napansin niyang may mga estrangherong nanonood mula sa di kalayuan. Mga lalaking hindi taga-baryo, nakasuot ng itim, tahimik na parang mga anino. Isa sa kanila ay tila kilala niya, ang isang tagapustahan ni Don Paterno. Mang Ibon, sabi ni Lirio, parang hindi ko gusto ang tingin nila. Yan ang simula, sagot ng matanda. Kailangang maging matibay ang loob mo. Ang tunay na sabungero, anak, ay hindi lang lumalaban sa sabungan, kundi sa pagsubok ng tadhana. Kinagabihan, habang nakahiga si Lirio, muling uminit ang mutya. Napapikit siya at sa panaginip ay bumalik siya sa sapa. Doon, nakita niyang muling lumitaw ang ginintuang ahas. Mas malinaw ngayon, may korona sa ulo at mga matang tila may luha ng apoy. Lirio, wika ng tinig sa hangin. Ang mutya ay hindi lamang nagbibigay swerte, ito'y sumpa sa mga sakim. Ngunit ang kapangyarihang dala nito ay dapat mong gamitin sa kabutihan. Kapag pinangyari mo ang galit, magiging laso ng biyayang ito. Tulungan niyo po ako, sagot ni Lirio sa panaginip. Ayokong maging katulad ni Don Paterno. Kung gayon, sagot ng ahas, ang iyong panalo ay magiging proteksyon ng mahihina. Ngunit maghanda ka, may darating na gabi ng dilim at doon susubukin ang katapatan ng iyong puso. Pagmulat ni Lirio, pawis na pawis siya. Sa labas ng kubo, umuugong ang hangin at sa di kalayuan, tila may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa kakahuyan. Sa umaga, habang nagbubungkal si Lirio ng lupa, dumating si Cardo, ang sabongherong tinalo niya noong nakaraang laban. Nakangiti ito, ngunit malamig ang mga mata. Lirio, wika ni Cardo, may paanyaya si Don Paterno. Magandang pagkakataon daw para makipagbalikan sa kanya. Magkakaroon ng malaking palaro sa bayan at gusto kanyang imbitahan. Nagulat si Lirio. Ako? Bakit naman ako? Siguro ay gusto kanyang subukan muli. Malaki raw ang premyo, 1 hektaryang lupa at 5,000 piso. Sumabat si Isabel. Anak, baka patibong yan. Ngunit ngumiti lang si Lirio. Nay, hindi ako duwag. Kung gusto niyang subukan ako, haharapin ko. Hindi ko hiniling ang laban, pero kung dumarating ito, hindi ako uurong. Umalis si Cardo na nakangisi at sa pagtalikod nito, kumislap sa kanyang bulsa ang itim na sinulid, palatandaan ng kamay ni Mando. Lumipas ang mga araw ng paghahanda. Mas pinakain ni Lirio si Paningning ng mga dahon na may pulbos ni Mang Ibon. Tuwing gabi, pinapalibutan niya ng usok mula sa nasusunog na dahon ng saging ang kulungan at binubulungan ng panalangin. Dumating ang araw ng laban. Mas marami ang tao, mas maingay ang sabungan at sa gitna ng ingay, naroon si Don Paterno. Nakaupo sa mataas na upuan, tangan ang kanyang engkantong manok na si Apoy-Apoy. Sa tabi niya, nakatayo si Mando, tahimik ngunit may hawak na maliit na garapon na may itim na likido. Narito na ang magsasakang sabungero. Sigaw ng tagapag-anunsyo. Ang manok na tinalo ang apretado, babalik para sa karangalan. Pumalakpak ang mga tao, ngunit may halong kaba sa hangin. Habang papasok si Lirio, napansin niyang lumiliwanag ang mutya sa kanyang dibdib, banayad, ngunit malinaw. Ramdam niya ang panginginig sa hangin, parang may puwersang nagtutunggali sa paligid. Lirio, bulong ng hangin sa kanyang tainga. Ang laban ngayon ay hindi lang laban ng manok, kundi ng kapalaran. Itinaas niya ang ulo, tiningnan si Don Paterno.
Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata, liwanag laban sa dilim. At sa pagitan nila, nagsimulang umikot ang hangin, parang dalawang alon na magbabanggaan. Sa unang sabit ng mga tari, magsisimula ang digmaan, hindi lang ng sabong, kundi ng hiwaga, ng swerte, at ng katapatan ng puso ng isang mahirap na magsasakang sabungero. Maaga pa lamang ay puno na ng tao ang sabungan ng San Roque. Sa labas, nagtitipon ng mga manonood. May mga lalaking nag-aalok ng pusta. May mga ale na nagtitinda ng mani at sigarilyo at may mga batang nakasabit sa pader, sabik na makakita ng laban. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, may kakaibang lamig sa hangin. Parang may bagyong nakatago sa mga sigaw. Si Lirio, nakasuot ng puting kamiseta, ay tahimik lang sa tabi ng kulungan. Sa loob, si Paningning, ang kanyang tandang, ay mahinahon ngunit matalim ang tingin. Ang mga balahibo nito ay tila kumikintab sa araw at tuwing gagalaw ang mutya ng bato ng ahas sa dibdib ni Lirio, sumasabay din sa pintig ng kanyang puso. Sa kabilang panig, nakaupo sa mataas na upuan si Don Paterno, maayos ang barong, may gintong relo at nakangiti ng mapanuksong malamig. Sa tabi niya, ang mambabarang na si Mando, nakayuko, may hawak na maliit na garapon na puno ng itim na likido. Sa loob nito, may gumagalaw na parang alikabok na buhay, ang mga sumpang espiritu na ginagamit niya laban sa mga kalaban ng Don. Magandang araw, Don. Bati ni Lirio habang papasok. Magandang araw rin, iho. Tugon ng Don na may mapait na ngiti. Ang tapang mo. Iyan ang gusto ko sa mga kabataan. Hindi marunong umatras. Pero tandaan mo, sa sabungan, hindi tapang ang batayan, kundi koneksyon at kapangyarihan. Hindi sumagot si Lirio. Tinungo niya ang gitna ng sabungan, kinuha si Paningning, at marahang hinaplos ito. Manalig ka, kasangga, bulong niya. Ang laban na ito ay hindi lang para sa atin, kundi para sa mga katulad nating walang tinig. Sa sulok ng kaliwa, ang manok ni Don Paterno, si Apoy Apoy, sigaw ng tagapag-anunsyo. Sumalubong ang hiyawan. Si Apoy Apoy ay pulang tandang na may batik ng apoy sa noo at mata na tila nagliliyab. Sa sulok ng kanan, ang manok ni Lirio, si Paningning. Isa pang sigawan, may mga sumisigaw ng sige Lirio habang ang ilan ay bulong ng duda. Tumayo si Mang Ibon sa may dulo, nagmamasid. Nakapikit siya. Wari may nararamdamang kakaiba sa paligid. Ang hangin ay mabigat, bulong niya. May dilim na nakatago sa mga mata ng tao. Sa isang sulok ng sabungan, si Mando ay marahang nagwiwisik ng pulbos mula sa garapon. Hindi ito napapansin ng iba, ngunit sa lupa, ang mga alikabok na itim ay gumagapang, papunta sa kulungan ni Paningning. Ngunit bago pa man lumapit ang sumpa, kumislap ang mutya sa dibdib ni Lirio. Nagliwanag ito ng tila gintong apoy at sa loob ng ilang sandali, napaso ang itim na alikabok. Napaatras si Mando, hawak ang kamay na tila nasunog. Hindi uubra, bulong ng mambabarang. May bantay nga talaga ang bata. Handa na ba ang mga manok? Sigaw ng tagapag-anunsyo. Handa na, sagot ng mga tagapustahan. Binitawan ng mga tandang. Sumugod si Apoy Apoy, mabilis at mabangis, parang kidlat. Tumalilis ito ng 2 hakbang, tumuka, at agad nagsikad. Ngunit nakaiwas si Paningning, magaan ang galaw, parang sumasayaw sa hangin. Nagpalakpakan ng mga tao. Magaling ang bata, sigaw ng isa. Ang bilis ng galaw ng manok. Muling sumugod si Apoy Apoy. Sa ikatlong banggaan, sumiklab ang alikabok. Mabilis ang mga pakpak, matulis ang mga tari. Ngunit biglang kumidlat sa langit. Isang liwanag na walang ulan, at sa sandaling iyon, ang mga tao ay parang nabulag sa liwanag ng mutya.
Pagmulat nila, nakatayo si Paningning, sugatan ngunit matatag, habang si Apoy-Apoy ay nakaluhod, humihinga ng malalim. "Hindi pa tapos," sigaw ni Don Paterno. "Isang salpukan pa." Muling pinaharap ang dalawang tandang. Sa sandaling iyon, nakita ni Lirio na kumikislap ang mga mata ni Mando, parang may tinatawag. "Ngayon," sigaw ni Mando, sabay pitik ng daliri. Tumigil ang hangin. Lumipad ang itim na alikabok mula sa garapon, diretso sa mata ni Paningning. "Hindi!" sigaw ni Lirio, hawak ang mutya. Tumagos sa hangin ang liwanag mula sa bato ng ahas. Isang gintong sinag ang tumama sa pagitan nila ni Paningning. Nagningning ang buong sabungan at ang mga tao ay napasigaw sa takot. Ang mga hayop sa paligid ay nag-ingay at ang mga alikabok ay naglaho na parang abo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang katahimikan. Sa gitna ng sabungan, nakatayo si Paningning at si Apoy-Apoy ay nakahandusay, walang malay. "Panalo si Lirio," sigaw ng tagapag-anunsyo. Nagpalakpakan ang karamihan, ngunit tahimik si Lirio. Nararamdaman niya ang bigat ng mutya sa kanyang dibdib, parang may babala. Sa gitna ng tuwa ng mga tao, tumayo si Don Paterno, pulang-pula ang muka. Nilapitan niya si Lirio. "Ito'y pandaraya," sigaw niya. "Hindi karaniwang bato ang dala mo. Anong klaseng salamangka ang ginamit mo?" "Wala akong ginamit na masama," sagot ni Lirio. "Tapat ang laban. Kung natalo ka, tanggapin mo." Ngunit lalong nagngit-ngit si Don Paterno. "Hindi mo ako mapapahiya, magsasakang hampas lupa." Hinila niya si Mando. "Gawan mo ng kabayaran. Hindi rito, kundi sa buhay niya." Ngumisi si Mando. "Gabi na lang ang kailangan ko, Don. Kapag natulog siya, babalik ang sumpa." Umalis si Don Paterno, iniwan ang sabungan sa gitna ng ingay ng mga tao. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, may pagngingit-ngit na parang nag-aapoy na apoy ng paghihiganti. Pag-uwi ni Lirio, sinalubong siya ni Mang Ibon sa daan. "Panalo ka, anak," sabi nito. "Ngunit may kabayaran ng bawat tagumpay." "Anong ibig niyong sabihin, Mang Ibon?" "Ang taong natalo pero hindi tumanggap ng pagkatalo ay nagiging halimaw. Mag-ingat ka, Lirio. Ang gabi ay may lalim na di mo pa nararanasan." Nagpatuloy si Lirio sa paglalakad pa uwi, ngunit sa likod niya parang may malamig na hangin na sumusunod. Huni ng mga kuliglig na tila umiiyak, at sa dilim ng kakahuyan may dalawang matang nagliliyab. Sa kubo, niyakap siya ni Sabel. "Salamat sa Diyos, anak. Ligtas ka." "Ligtas po tayo ngayon," sagot ni Lirio. "Pero alam kong may paparating pa." Pagkatapos nilang maghapunan, inilagay niya ang mutya sa ilalim ng unan. Bago pumikit, narinig niya ang mahinang tinig, hindi sa panaginip kundi sa hangin mismo. "Huwag kang matulog ng walang panalangin. Dahil ngayong gabi, lalapit ang unang anino ng sumpa." Tumayo ang mga balahibo ni Lirio. Kinuha niya ang rosaryo ng ina at sa unang pagkakataon, sabay niyang hinawakan ang mutya ng ahas at ang krus ng pananampalataya. Liwanag at pananampalataya, parehong sandata ng isang mabuting puso laban sa darating na dilim. At sa labas ng kanilang kubo, sa may gilid ng sapa, may kumikilos na aninong naglalaway, may mga mata ng hayop at kamay ng tao. Sa hating gabi, sisimulan nito ang utos ni Don Paterno, ang sumpang magpapahina sa manok ni Lirio at sa huli, sa kanya mismo. Ngunit ang mutya ay muling nagningning. At sa unang ulos ng gabi, ang liwanag ng ahas ay nagising upang ipagtanggol ang taong may dalisay na puso. Tahimik ang baryo ng Malapaho ng gabing iyon, ngunit hindi karaniwang katahimikan. Ang hangin ay mabigat, ang mga aso ay tahimik na tila nakaramdam ng panganib, at ang buwan ay tila natatakpan ng usok.
Sa loob ng kanilang kubo, mahimbing na natutulog si Isabel, samantalang si Lirio ay gising pa rin, nakaupo sa may bintana, tangan ng mutya ng bato ng ahas. Ang liwanag ng mutya ay mahinang kumikislap, tila kandilang pinupuno ng hinga ng hangin. Sa dibdib ni Lirio, naroon ang kaba, hindi dahil sa takot, kundi sa pakiramdam na may paparating. Naalala niya ang babala ni Mang Ibon. Kapag sumimoy ang malamig na hangin mula sa silangan at hindi gumagalaw ang mga dahon ng saging, huwag kang lalabas sapagkat hindi tao ang dumarating. Mula sa labas, narinig niya ang mahinang ugong. Unay parang buntong hininga, ngunit habang tumatagal ay nagiging tunog ng paggapang. Maraming paa, maririnig ang gasgas sa lupa at tila humahaplos sa mga dingding ng kubo. Lumabas siya ng tahimik, hawak ang isang lampara. Kung sino ka man, wika ni Lirio, wala akong ginagawang masama. Umalis ka. Ngunit ang sagot sa kanya ay isang bulong mula sa dilim. Paos, malamig, at pamilyar. Hindi lahat ng laban ay nagtatapos sa sabungan, Lirio. Si Mando, ang mambabarang, ay nasa lilim ng punong mangga. Ang mga mata ay pulang-pula at ang mga daliri ay kumikislap sa itim na langis. Sa paligid niya, may mga alitap-tap na maitim. Hindi nagliliwanag, kundi lumalason sa hangin. Hindi mo dapat tinalo si Don Paterno, wika ni Mando. Ang mundong ito ay may patakaran. Ang mahirap ay laging talo at ang mayaman ay laging nasa itaas. Binago mo ang agos ng kapalaran. Hindi ko binago ang kapalaran, sagot ni Lirio. Mahigpit ang hawak sa mutya. Ginamit ko lang ang sipag, tapang at dasal. Hindi ko ninakaw ang tagumpay. Ngumisi si Mando, marahas na parang hayop. Kung ganon, tingnan natin kung hanggang saan ang dasal mo. Ibinuka ni Mando ang kamay at mula rito ay lumabas ang maitim na usok na humugis sa mga ahas na parang usok ng apoy. Ang mga ito'y dumula sa lupa, papunta sa kubo. Nagsimulang manginig ang mga dingding at sa loob nagising si Isabel. Anak, anong nangyayari? Nay, huwag kayong lalabas, sigaw ni Lirio. May masamang espiritu. Lumapit si Lirio sa may pinto, itinapat ang mutya. Kumislap ito at ang liwanag ay kumalat sa paligid. Parang gintong alon na nag-aalis ng dilim. Ngunit hindi umurong si Mando. Sa halip, tinawag niya ang mga espiritu ng sakit at kamalasan. Mga nilimutan ng lupa, mga gutom ng langit, dalawin ng kanilang dugo. Nagsimulang umulan ng mga itim na insekto, parang bangkay ng mga langaw na may apoy sa mga pakpak. Napaatras si Lirio, ngunit lumakas ang liwanag ng mutya. Ang mga insekto ay naglaho bago pa man makalapit, nasusunog sa liwanag ng bato. Galit na sumigaw si Mando. Hindi ka basta-basta, pero hindi ka rin habang buhay protektado. Kapag ang mutya ay ginamit sa galit, magiging sumpa rin ito sa iyo. Hindi ako gagamit ng galit, sagot ni Lirio. Ginagamit ko lang ang liwanag laban sa kasamaan. Sa saglit na iyon, may malakas na ihip ng hangin. Ang mga ulap ay naghiwa-hiwalay at mula sa gitna ng langit, bumaba ang isang sinag ng liwanag. Sa sinag na iyon ay lumitaw ang ginintuang ahas, ang parehong nilalang sa kanyang panaginip. Ang katawan ng ahas ay kumikislap na parang araw. Sa bawat paggalaw nito, naglalaho ang dilim. Si Mando ay napaatras, nanginginig. Hindi maaari. Ang mutya ay gising. Bumaling ang ahas kay Lirio. Ang mga mata nito ay mahinahon. Huwag kang matakot, Lirio. Ang mutya ay hindi lamang sa iyo, kundi sa kabutihan ng lahat. Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang puso mo. Tumango si Lirio at hinawakan ang bato. Sa sandaling iyon,
dumaloy sa kanyang katawan ang gintong liwanag. Naramdaman niyang ang kanyang mga kamay ay nagliliwanag at ang hangin sa paligid niya ay parang may buhay. "Umalis ka na, Mando," mariing sabi ni Lirio. "Hindi mo ako kailanman mapapasuko." Ngunit bago siya tuluyang umatras, ngumisi si Mando. "Hindi pa tapos ang laban. Hahamakin ni Don Paterno ang lahat, pati buhay mo't ng iyong ina. Kapag hindi mo sinuko ang mutya, kayo'y mawawala." Pagkasabi nito, naglaho siya sa ulap ng itim na usok. Pagsapit ng umaga, mapayapa na ang paligid, ngunit may naiwan sa lupa. Isang marka ng kamay ni Mando na sunog sa damuhan. Sa gitna ng marka, may mga itim na alitap-tap na nag-aalab, ngunit hindi namamatay. "Anak," sabi ni Isabel, "ang gabing ito ay parang babala. Ang mga taong sakim ay hindi titigil hanggat hindi nila nakuha ang gusto nila." "Opo, Nay," sagot ni Lirio. "Pero hindi rin tayo titigil hanggat hindi nagwawagi ang kabutihan." Lumapit si Mang Ibon, dala ang ilang dahon at tubig sa bao. "Ang liwanag ng mutya ay lumakas kagabi," wika niya. "Ngunit huwag kang pakasisiguro, Lirio. Kapag sinimulang gamitin ng puso ang galit, mapuputi ang mutya, senyales ng sumpa." "Hindi ako magagalit, Mang Ibon," sagot ni Lirio. "Ang galit ay sandata ng mga duwag. Ang paninindigan ang sandata ng may puso." Ngumiti ang matanda. "Kung ganoon, handa ka na sa susunod na laban. Ngunit tandaan mo, ang susunod ay hindi laban ng sabungan. Ito'y laban ng kaluluwa." Samantala, sa bahay na bato, nagngangalit si Don Paterno. "Hindi mo magagawang talunin ako ng paulit-ulit," sigaw niya habang hinahampas ang mesa. "Kung hindi siya natitinag sa sumpa, dudurugin ko siya sa lakas ng pera at kapangyarihan." "Don," sabi ni Mando, pagod ang muka. "Ang mutya ay hindi basta kayang sirain, pero may paraan. Ang paglapastangan sa kabanalan." "Anong ibig mong sabihin?" "May lumang ritual sa bundok ng Silangan. Kung maaalay mo ang dugo ng inosente sa gabi ng kabilugan ng buwan, mawawala ang basbas ng mutya." Ngumisi si Don Paterno. "Kung ganoon, ihanda mo ang lahat. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng kabilugan at alam ko kung sino ang inosente, ang ina ng magsasakang iyon." Habang lumulubog ang araw, nakatayo si Lirio sa gilid ng sapa, hawak ang mutya. Ang tubig ay malinaw at sa ilalim nito ay nakikita niya ang sariling refleksyon, kasama ang ginintuang ahas na tila nakatingin sa kanya. "Hindi ako uurong," bulong niya. "Kung kailangan kong ipaglaban si inay, si Paningning at ang mutya ng liwanag, gagawin ko. Pero hindi sa galit, kundi sa dangal." At sa pagdampi ng hangin, muling kumislap ang bato, tila sumasang-ayon. Ngunit sa di kalayuan, may matang nakamasid, mata ng isang mayamang sabonghero na hindi sanay matalo. At sa mga mata niyang iyon, nagsimula ang apoy ng paghihiganti na magpapadilim sa baryo ng Malapaho. Mabilis ang pag-ikot ng mga araw matapos ang gabi ng pag-atake ni Mando. Tahimik muli ang baryo, ngunit sa bawat paghinga ng hangin ay may halong pangamba. Si Lirio ay muling nagbabalik sa normal na gawain, pagtatanim sa bukid sa umaga, pag-aalaga kay Paningning sa hapon at pagdarasal tuwing gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niyang may nagtatagong panganib. Isang umaga, dumating si Mang Ibon sa kanilang kubo, pawis at pagod, hawak ang isang supot ng tuyong dahon. "Lirio," sigaw niya, "may napapabalitang ritual sa bundok ng Silangan. Si Don Paterno raw ang nag-utos." "Ritual?" tanong ni Lirio, nag-aalangan. "Anong klaseng ritual?" "Ang ritual ng dugo't anino," sagot ng matanda. "Ginagawa yan ng mga sakim na gustong agawin ang kapangyarihan ng mutya. Kailangang may ialay. Isang taong inosente, kadalasan ay may karelasyon ng may hawak ng mutya." Napasinghap si Isabel na noon ay nagluluto ng tinola.
Mang Ibon, anong ibig niyong sabihin? Matigas ang tinig ng matanda. Ikaw, Aling Sabel, ang nais nilang ialay. Nagulat si Lirio. Napahawak siya sa dibdib sa mutya na tila biglang bumigat. Hindi ko hahayaan, sigaw niya. Hindi nila pwedeng saktan si inay. Anak, wika ni Sabel, nanginginig ang tinig. Kung ako man ang gusto nilang kunin, huwag kang mangahas makipag-away sa kanila. Ang buhay mo ang mahalaga. Hindi, inay, mariing sagot ni Lirio. Kung ako ang pinili ng mutya, tungkulin kong protektahan ang kabutihan nito, pati ang mga mahal ko. Nang sumapit ang gabi, inihanda ni Lirio ang kanilang kubo. Isinaboy ang dahon ni Mang Ibon sa palikid, sinindihan ang insenso at isinabit ang rosaryo sa bawat sulok ng dingding. Ngunit habang natutulog si Sabel, may mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan, mga tauhan ni Don Paterno, 3 lalaking itim ang damit at may dalang lambat na may tatak ng mga orasyon ni Mando. Tahimik silang lumapit. Ngunit bago pa man makapasok, kumislap ang mutya sa dibdib ni Lirio. Nagising siya at agad na humawak ng kahoy na sibat. "Nay, gising po," sigaw niya. Ngunit huli na. Isang lalaking nakaitim ang pumasok sa bintana at hinila si Sabel. Napasigaw siya, ngunit tinakpan ang bibig. "Ilabas niyo siya!" sigaw ni Lirio habang tumatakbo palabas. Nasugatan ang braso niya sa pakikibuno, ngunit hindi niya alintana. Nakipaglaban siya ng buong lakas at sa gitna ng kaguluhan, muling nagningning ang mutya. Mula sa lupa, bumuka ang liwanag. Parang ahas na gininto ang apoy. Ang mga tauhan ay napaso, nagsitakbo sa takot. Ngunit sa kaguluhan, nakatakas ang isa. Ang pinuno ng grupo, karga si Sabel, papunta sa bundok ng silangan. "Nay!" sigaw ni Lirio, habol ang tinig hanggang sa mawala sa dilim. Tumakbo siya sa gubat, ngunit nawalan ng direksyon. Ilang oras matapos ang pangyayari, dumating si Mang Ibon, dala ang kanyang tungkod. "Nakuha nila si Sabel," sabi ni Lirio, halos umiiyak. "Tulungan niyo ako, Mang Ibon." "Huwag kang panghinaan," sagot ng matanda. "Alam ko ang daan papunta sa bundok, pero tandaan mo, Lirio, kapag lumampas ka sa hangganan ng itim na balete, mawawala ang proteksyon ng mutya. Doon ay nagahari ang kadiliman ni Mando." "Hindi ako aatras," sagot ni Lirio. "Mas pipiliin kong mawala ang mutya kaysa mawala si inay." Ngumiti si Mang Ibon, may bakas ng pag-ibig sa mata. "Ganyan ang tunay na anak. Pero bago tayo umalis, may kailangan kang malaman." "Ano po iyon?" "Ang mutya ng ahas ay hindi ordinaryo. Ako ang dating tagapangalaga nito." Napatigil si Lirio. "Ikaw?" "Oo," sagot ng matanda. "Ngunit dahil ginamit ko ito sa paghihiganti, nawala sa akin ang basbas. Hanggang ngayon dala ko pa rin ang parusa, ang wala katapusang pagtanda. Kaya ikaw, Lirio, huwag mong hayaang ang galit ang magdikta sa iyo." Tumango si Lirio. "Hindi po ako magpapadala, pero tutulungan niyo akong iligtas si inay." Magkasama silang naglakad patungong bundok ng silangan. Ang daan ay punong-puno ng tinik, mga punong parang nakayuko at hangin na amoy dugo. Sa bawat hakbang, lalong tumitindi ang liwanag ng mutya na wari nagbababala. "Malapit na tayo," wika ni Mang Ibon. Sa itaas ng bundok, may lumang altar. Doon nila isasagawa ang ritual. Sa di kalayuan, tanaw nila ang mga sulo at sa gitna ng apoy ay nakatali si Sabel, pagod, ngunit gising. Sa tabi niya, si Mando, nakasuot ng itim na kapa, at si Don Paterno, nakangiting parang Diyos ng kasakiman. Ngayong gabi, wika ni Don Paterno, ang dugo ng ina ay magiging daan para sirain ang mutya ng anak. Sa kapalit, magiging akin ang kapangyarihan ng liwanag. Tumawa si Mando. "Handa na ang mga espiritu.
Sa sandaling tumama ang liwanag ng buwan sa altar, sisimulan natin. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, sumabog ang liwanag mula sa itaas ng bundok. Si Lirio tumatakbo sa gitna ng hangin, hawak ang mutya na nagliliyab. "Tumigil kayo," sigaw niya. "Hindi niyo hawak ang kapalaran ng mga mabubuti." Mabilis ang reaksyon ni Mando. Itinapon niya ang itim na pulbos sa hangin at mula roon ay lumabas ang mga aninong may anyong tao. Ngunit bawat isa ay tinamaan ng gintong sinag mula sa mutya. "Hindi ka mananalo!" sigaw ni Mando, ngunit nang hawakan niya ang lupa, sumabog ito ng itim na usok. Ang bundok ay tila lumulubog sa dilim. Lalo pang nagningning mutya. "Para kay inay, para sa kabutihan," sigaw ni Lirio. Mula sa bato, lumabas ang ginintuang ahas, mas malaki at mas maliwanag kaysa dati. Sumalakay ito sa dilim ni Mando at sa unang pagkakataon napasigaw sa sakit ang mambabarang. Hindi pa ito ang wakas. Sa gitna ng liwanag at dilim, nakatali pa rin si Isabel, umiiyak ngunit nakangiti. "Anak," wika niya, "ang tapang mo ay hindi galing sa mutya. Nasa puso mo yan. Huwag mong kalimutan." At sa salitang iyon, parang lumakas si Lirio. Ang liwanag ng mutya ay tuluyang sumabog, tinaboy ang lahat ng anino at nagdulot ng lindol sa bundok ng silangan. Si Don Paterno at Mando ay napaatras, ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa susunod na yugto, sa ilalim ng kabilugang buwan, ang liwanag at kadiliman ay magtatagpo sa huling pagkakataon. At doon malalaman ni Lirio kung sino talaga ang may hawak ng tadhana. Sa tuktok ng bundok ng silangan, nakahandusay si Lirio, pawis at sugatan, habang ang mutya ng bato ng ahas ay kumikislap sa kanyang dibdib. Sa paligid niya, nagsimulang umalulong ang hangin at ang lupa'y tila buhay, gumagalaw, humihinga, parang galit. Si Isabel, nakatali pa rin sa altar, ay halos mawalan ng lakas. Sa di kalayuan, naroon sina Don Paterno at Mando, parehong sugatan, ngunit hindi sumusuko. "Hindi ka pa rin marunong matakot, magsasaka," sigaw ni Don Paterno habang inaangat ang kanyang baston. Ngayon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang kapangyarihan ng liwanag ay magiging akin. Ngunit bago pa niya maituloy ang ritual, kumidlat sa langit isang liwanag na nagmula sa kalangitan, diretsong tumama sa mutya ni Lirio. Mula sa loob ng mutya, lumabas muli ang ginintuang ahas. Ngayon ay napakalaki, napapalibutan ng apoy na kulay ginto at puti. Ang mga mata nito ay tila mga bituin at ang bawat galaw ay nagiiwan ng bakas ng liwanag. "Lirio?" wika ng ahas sa boses na parang tunog ng alon. "Ang oras ng pagsubok ay dumating. Sa harap ng kasamaan, dapat mong pumili. Ipaghiganti ba ang iyong galit o ipagtanggol ang kabutihan?" Nag-aalab ang dibdib ni Lirio. Tiningnan niya si Don Paterno, ang taong dahilan ng kanilang pagdurusa, ng pangungutya, at ng pagdukot sa kanyang ina. Gusto niyang gumanti. Gusto niyang ipalasap sa Don ang lahat ng hirap na pinagdadaanan ng may hirap na tulad niya. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Mang Ibon, "Kapag ginamit mo ang mutya sa galit, ikaw mismo ang magiging sumpa." Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim. "Hindi ko ito gagamitin sa galit. Ang liwanag ay hindi ginawa para pumatay, kundi para magligtas." "Maganda ang mga salita mo," singhal ni Mando. "Pero tingnan natin kung makakayanan ng kabutihan ang galit ng dilim." Itinaas niya ang dalawang kamay at mula sa lupa ay lumabas ang mga nilalang na gawa sa anino. Mga halimaw na walang muka, humuhuni ng kasamaan. Lumapit sila kay Lirio, sabay-sabay. Ngunit bawat hakbang nila ay tinatamaan ng liwanag ng mutya at natutunaw na parang usok. Hindi iyon sapat upang pigilan si Mando.
Hinugot niya ang kanyang orasyon ng impyerno at binigkas. Sa dugo ng gabi, sa galit ng apoy, wasakin ang liwanag. Pumutok ang lupa at ang mga bituin ay tila nagdilim. Sumigaw si Isabel, "Anak, huwag mong kalimutan. Ang dasal ay mas makapangyarihan kaysa anumang sumpa." Nagtirik ng luha si Lirio, tumingala at sinabing, "Diyos na may likha ng liwanag, tulungan mo ako." Sumiklab ang gintong ahas, lumipad sa ere at sumagupa sa itim na usok ni Mando. Ang kanilang banggaan ay parang kidlat na sumabog sa kalangitan. Ang ilaw at dilim ay nagtagisan. Ang hangin ay nagngangalit at ang mga puno sa paligid ay naputol sa lakas ng alon. Habang naglalaban ang dalawang puwersa, lumapit si Lirio kay Isabel at pinutol ang tali. "Nay, kailangan nating umalis," sigaw niya. Ngunit bago pa sila makalayo, pinigilan sila ni Don Paterno. Hawak niya ang sariling taring mutya, isang bato na kulay itim, galing kay Mando. "Hindi ka makakaalis, magsasaka. Sa akin ang huling salita." Tinuro niya si Lirio at mula sa itim na mutya ay lumabas ang apoy ng kadiliman. Tinamaan si Lirio sa balikat at napaluhod siya sa sakit. Ang balat niya ay tila sinusunog ng puwersa ng kasamaan. Ngunit nang hawakan ni Isabel ang anak, biglang lumamig ang sugat. "Anak," wika niya, "ang pagmamahal ng ina ay mas makapangyarihan pa kaysa anumang sumpa." Kumislap muli ang mutya sa dibdib ni Lirio. Ngayon ay mas maliwanag, parang umaga sa gitna ng gabi. "Hindi maaari," sigaw ni Don Paterno habang natatabunan ng liwanag. Nagsimulang mabiyak ang kanyang itim na mutya at mula rito ay lumabas ang mga itim na usok na parang multo ng kanyang kasakiman. Ang ginintuang ahas ay lumapit sa kanya at sa boses na mababa ngunit makapangyarihan, sinabi, "Ikaw, Don Paterno, ay hindi isinumpa ng iba. Isinumpa mo ang sarili mo. Ang iyong kasakiman ang kumain sa iyong kaluluwa." Sumigaw ang Don, ngunit ang liwanag ay sumabog at nilamon siya ng sariling anino. Pagkatapos ng ilang sandali, ang lahat ay natahimik. Ang hangin ay lumamig at ang mutya ni Lirio ay unti-unting kumalma. "Umaga na!" Sa tuktok ng bundok, nakaluhod si Lirio sa tabi ni Isabel. Si Mang Ibon ay dumating, dala ang tungkod at may ngiti sa labi. "Natapos na ang sumpa," sabi ng matanda. "Ngunit hindi ang iyong tungkulin." "Tungkulin?" tanong ni Lirio, pagod na pagod. "Oo," sagot ni Mang Ibon. "Ang mutya ay hindi lamang sa iyo. Ikaw na ngayon ang bagong tagapangalaga ng liwanag. Gamitin mo ito hindi para maghari, kundi para magpagaling." Tumango si Lirio. "Kung ganoon, gagamitin ko ito sa kabutihan. Para sa mga magsasaka, sa mga mahihirap, sa mga ina, at sa mga manok na tapat sa laban." Ngumiti si Isabel. "Anak, ang tapang mo ay hindi lang sa sabungan, kundi sa puso mo." At sa ilalim ng umagang iyon, ang liwanag ng araw ay sumanib sa mutya ng bato ng ahas. Parang dalawang kaluluwang nagkaisa para sa kabutihan. Ngunit sa paanan ng bundok, sa ilalim ng anino ng isang punong tuyo, may gumagalaw na abo. Maliit, ngunit may hugis ng kamay ni Mando. At mula sa abo, lumabas ang malamig na bulong. Hindi pa tapos ang gabi. Lumipas ang 3 linggo matapos ang labanan sa bundok ng Silangan. Tahimik na muli ang baryo ng Malapacho. Ang mga tao ay muling nagtatrabaho sa bukid, ang mga batang naglalaro sa pilapil at si Lirio ay muling bumalik sa pagiging isang simpleng magsasaka. Ngunit ang katahimikan ay may bahid ng pangamba, sapagkat sa gabi may mga usap-usapan na muling naririnig ang tinig ng mambabarang na si Mando. "Anak," wika ni Isabel habang naglalagay ng inani nilang gulay sa bayong. "Salamat sa Diyos at natapos na ang dilim."
Sana'y hindi na bumalik ang kasamaan. Hindi po mawawala ang kasamaan, Nay, sagot ni Lirio habang pinupunasan ng pawis. Pero habang may kabutihan sa puso ng tao, hindi rin ito magwawagi. Bumungad ang ngiti ni Mang Ibon na noon ay dumating mula sa kabilang baryo. Magaling na sagot, anak, aniya, ngunit may isa pa akong babala. Ang kasamaan ay marunong magpanggap na kabutihan. Minsan nakangiti habang papalapit. Anong ibig niyong sabihin, Mang Ibon? Tanong ni Lirio. May mga aninong natira sa bundok, sagot ng matanda. Ang katawan ni Mando ay naglaho, pero ang kanyang espiritu ay nanatili. At ang espiritong iyon ay naghahanap ng bagong hihiraman ng katawan. Isang hapon, habang nag-aalaga si Lirio kay Paningning, dumating sa kanilang kubo ang isang batang lalaki. Payat, marungis at tila gutom. Naku! Kawawang bata, sabi ni Isabel. Halika hiho, kumain ka muna. Nagpakilala ang bata bilang Nico, isang ulilang naglalakbay. Tahimik siya, ngunit magalang. Gusto ko lang pong magtrabaho, sabi niya. Kahit tagapainom lang po ng mga manok. Ngumiti si Lirio. Sige, maaari kang tumulong. Dito ka muna. Hindi namin hinahayaang magutom ang kahit sino. At mula noon, nanirahan si Nico sa kanila. Ngunit sa mga gabing walang buwan, napapansin ni Lirio na gising pa rin ang bata. Nakaupo sa labas, nakatitig sa kawalan, at minsan ay nagbubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Isang gabi, lumapit si Lirio. Nico, anong ginagawa mo? Ngumiti ang bata, ngunit malamig ang tingin. Wala po, Kuya Lirio. Nakikinig lang po ako sa mga boses ng hangin. Napatingin si Lirio sa paligid. Ang hangin ay mabigat at ang mga aso ay tahimik. Parang bumalik ang lamig ng nakaraan. Kinabukasan, habang nagbubungkal ng lupa, napansin ni Lirio na natuyo ang mga tanim niyang talong at sili. Ang mga dahon ay itim, parang tinamaan ng apoy. Hindi ito normal, bulong niya. Lumapit si Mang Ibon, sinuri ang mga halaman at napakunot ang noo. Hindi peste ito, Lirio. Isa itong sumpa. Ang parehong enerhiya na ginamit ni Mando. Pero patay na si Mando, sagot ni Lirio. Patay ang laman pero hindi ang espiritu, sabi ng matanda. At may bagong katawan siyang nilipatan. Sabay tingin nito sa kubo, kung saan si Nico ay tahimik na naglilinis ng kulungan ni Paningning. Napatigil si Lirio at sa unang pagkakataon, napansin niya ang pulseras sa kamay ng bata. Itim, may sinulid na nakapulupot. Eksaktong tulad ng suot ni Mando noon. Kinagabihan, hinarap ni Lirio ang bata. Nico, sabi niya, saan mo nakuha yung pulseras? Ngumiti si Nico, ngunit sa ngiting iyon ay may kakaibang kasamaan. Ito? Regalo ng isang matandang lalaki sa gubat. Sinabi niyang tutulungan daw ako maging malakas. Anong matandang lalaki? Tanong ni Isabel na nakarinig sa usapan. Biglang nagbago ang boses ni Nico. Lumalim, naging pahos. Yung matandang pinatay ninyo sa bundok. Napaatras si Isabel at napahawak si Lirio sa mutya. Kumislap ito at sa loob ng bahay ay nagdilim ang lahat ng kandila. Ang mga mata ni Nico ay nagliliyab sa pula. Ako si Mando, sigaw ng bata. Akala ninyo'y kaya ninyo akong patayin? Ang dilim ay walang kamatayan. Mabilis na kumilos si Lirio. Kinuha niya ang mutya at kumislap ito ng gintong liwanag. Ngunit napaatras siya. Hindi niya kayang saktan ang batang si Nico. Lumabas ka sa katawan ng bata, sigaw niya. Ngumisi si Mando sa anyo ng bata. Hindi mo ako mapapalayas nang hindi nasasaktan ng sisidlan. Dumating si Mang Ibon, dala ang lumang tungkod at dahon ng banaba. Lirio, hindi mo kailangang patayin si Nico. Ilaban mo siya sa panalangin.
Sabay nilang inilapit ang mutya at ang krus na hawak ni Isabel. Nagdasal silang sabay-sabay. Panginoon, iligtas mo ang kaluluwang inosente at itali mo ang kasamaan sa kadiliman. Nanginginig ang katawan ni Nico at unti-unting lumabas mula sa kanyang bibig ang usok na itim. Ang kaluluwa ni Mando, umiiyak at sumisigaw. Hindi pa tapos. Babalik ako. Ang mutya ay magiging akin. Sumabog ang liwanag ng mutya at ang usok ay tinangay ng hangin, papunta sa kalangitan hanggang sa ito'y maglaho. Bumagsak si Nico sa lupa, nanginginig ngunit buhay. Kuya Lirio, ano pong nangyari? Mahinang tanong ng bata. Wala na, anak, sagot ni Isabel, niyakap siya. Tapos na ang bangungot. Ngunit si Mang Ibon ay tahimik lang, nakatingin sa mutya. Hindi pa tapos, bulong niya. Ang ganitong uri ng dilim ay hindi tuluyang namamatay, nagpapahinga lang. Tumingin siya kay Lirio. Ang susunod mong hakbang ay mas mabigat. Kapag muling bumalik si Mando, hindi na lang siya espiritu. Magbabalik siyang laman. Napatitig si Lirio sa liwanag ng mutya at sa loob nito ay nakita niya ang imahe ng ginintuang ahas. Umiikot sa isang bilog na may 2 buntot. Isang hudyat na may paparating na bagong yugto ng pagsubok. Sa labas ng kubo, humihip ang malamig na hangin mula sa bundok. At sa ilalim ng buwan, may narinig na munting halakhak, mahina, ngunit pamilyar. Ang anino ni Mando, bagaman naglaho, ay nagsimulang mabuo muli sa kalayuan. Ang gabi ay tila walang katapusan. Sa ibabaw ng mga palayan ng Malapaho, dumadaloy ang malamig na hangin na parang may dalang lihim. Ang mga bituin ay nagkukubli at ang buwan ay nagkukulay abo, palatandaan ng paparating na unos hindi ng ulan kundi ng kapalaran. Sa kubo ni Lirio, tahimik ang lahat. Ngunit sa puso ng magsasaka, may bagyong di maipaliwanag. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mutya sa kanyang dibdib ay muling nagiinit, parang nag-aapoy sa ilalim ng balat. Kinagabihan, nakatulog si Lirio, ngunit ang kanyang isip ay dinala sa kakaibang panaginip. Nasa gitna siya ng isang dagat na tila apoy, at mula sa kailaliman ay umahon ang ginintuang ahas, ngunit ngayon ay sugatan. May bakas ng itim sa mga kaliskis. Lirio, wika ng ahas. Ang mutya ay nanghihina. May isa pang kaluluwang hindi pa ganap na napapalayas. Si Mando, sagot ni Lirio, mariin ang tinig. Bumabalik siya. Hindi lang si Mando, sabi ng ahas. Ang kanyang kasamaan ay nakahanap ng bagong sisidlan, ang katawan ng taong minsan mong pinatawad. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lirio. Sa paligid ng apoy, unti-unting lumitaw ang imahe ni Don Paterno. Ang dating sabungerong sakim, ngayon ay buhay muli, ngunit ang mga mata ay itim na parang walang kaluluwa. Sa kanyang dibdib, may mutyaring bato. Kulay abo, kumikislap sa loob ng dilim. Ang halimaw ay muling isinilang. Wika ng ahas. Ngunit tandaan mo, Lirio, ang totoong panalo ay hindi sa patayan, kundi sa pagbitaw. Bago tuluyang maglaho ang panaginip, iniwan ng ahas ang isang babala. Ang liwanag ay may limitasyon, ngunit ang kabutihan ay walang hanggan. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang nakakagimbal na balita. Bumalik si Don Paterno, sigaw ng mga tao. Nakita siya sa bayan ng San Roque, buhay at mas malakas. Hindi makapaniwala si Lirio. Pumunta siya sa palengke at doon nga, nakita niya si Don Paterno nakasakay sa kabayong itim, may kasamang mga tauhan. Ngunit iba na ito, ang balat niya ay maputla at ang mga mata ay tila usok. Lirio, sigaw ni Don Paterno habang nakangisi. Matagal kitang hinintay. Akala mo'y natalo mo ako?
Ang apoy ay hindi namamatay, lumilipat lamang ng katawan. Nilingon siya ng mga tao, natatakot. "Umalis ka rito, Don," sigaw ni Lirio. "Hindi ka na tao." "Hindi na nga," sagot ni Paterno. "Ngayon, ako na ang hari ng kadiliman." Hinugot niya ang isang maliit na bote, ang dating garapon ni Mando, ngayon ay may laman muli. "Ang espiritu ng mambabarang ay nasa akin na, at ikaw, Lirio, ay magiging alay ng bagong panahon." Hindi na nagaksaya ng oras si Lirio. Tumakbo siya sa palayan, dala ang mutya na ngayon ay kumikislap sa puting liwanag. Kasunod niya si Mang Ibon, si Isabel at si Nico, na ngayon muling malusog at walang alaala ng nakaraan. "Anak," sabi ni Isabel, "baka ito na ang huling laban mo. Tandaan mo, hindi ang lakas ng katawan, kundi ang dalisay na loob ang magtatagumpay." Tumango si Lirio. "Hindi ako lalaban para manalo, lalaban ako para tapusin ang kasamaan." Sa gitna ng palayan, nagharap sila ni Don Paterno. Ang isa ay kumikislap sa gintong liwanag, ang isa ay lumulubog sa usok ng dilim. "Maghanda ka, magsasaka!" Sigaw ni Don Paterno, sabay bato ng garapon sa lupa. Sumabog ito, at mula roon ay lumabas ang isang higanting anino, ang pinagsamang kaluluwa ni Mando at ng mga espiritu ng kanyang kasamaan. Ang lupa'y yumanig, at ang mga kalabaw sa malayo ay nagsitakbo. Ang langit ay nagdilim, at ang mga ibon ay nawala sa himpapawid. Itinaas ni Lirio ang mutya. "Liwanag ng kabutihan, pakinggan mo ang panata ng isang anak ng lupa." Mula sa mutya ay sumiklab ang gintong sinag. Pumuno sa buong palayan ng liwanag na parang araw. Ngunit sa halip na umatras, ngumiti si Don Paterno. "Hindi mo ba alam?" sigaw niya. "Ang liwanag mo ay bahagi ng dilim ko." At sa sandaling iyon, ang mutya ni Lirio ay nagsimulang mangitim, sinisipsip ng itim na enerhiya ni Paterno. Napasigaw si Isabel, "Anak, huwag mong hayaan. Ialay mo ang liwanag sa Diyos, hindi sa galit." Napaiyak si Lirio, bumagsak sa lupa at ipinikit ang mga mata. "Diyos ko," bulong niya, "kung ito ang kapalit ng kapayapaan, kunin ninyo na ang lakas ko." Biglang sumiklab ang napakaliwanag na apoy mula sa kanyang dibdib. Hindi apoy ng galit, kundi ng sakripisyo. Ang mutya ay lumipad mula sa kanyang katawan, umikot sa langit at pumutok sa liwanag. Mula sa liwanag ay bumalik ang ginintuang ahas. Ngayon ay nagmistulang ulap ng liwanag at binalot nito si Don Paterno. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliyab at ang mga sigaw niya ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Nang humupa ang lahat, wala nang natira kundi abo at isang maliit na itim na bato na unti-unting naglaho sa lupa. Lumingon ang ahas kay Lirio. Tapos na ang sumpa. Ngunit ang liwanag ay hindi sa iisang tao lamang. Ibigay mo ito sa susunod na nangangailangan. Ngumiti si Lirio kahit nanghihina. "Hindi ko kailangang maging mayaman o kilala. Ang gusto ko lang ay mabuhay ang kabutihan sa puso ng bawat tao." Nagliwanag ang katawan ng ahas at tuluyang naglaho sa himpapawid. Kinabukasan, dumaloy muli ang liwanag sa buong baryo. Ang mga halaman ay muling nagberde, ang mga hayop ay gumaling, at ang hangin ay mabango na parang bagong ani. Si Lirio ay muling bumalik sa bukid, kasama si Isabel, Mang Ibon at Nico. Ang mutya ay wala na, ngunit ang gintong marka ng ahas ay naiwan sa kanyang dibdib, isang paalala ng liwanag na minsang nagligtas sa kanila. "Anak," wika ni Isabel habang pinagmamasdan siya, "ang tunay na swerte ay hindi mutya o kayamanan. Ito'y ang pagkakaroon ng pusong marunong magmahal." Ngumiti si Lirio, hinaplos si Paningning na naglalakad sa kanyang tabi. "Tama ka na eh. Ang swerte ay galing sa kabutihan at sa pagtulong, hindi sa pag-angkin." Sa di kalayuan, tumingala siya sa langit
At sa pagitan ng mga ulap ay nakita niya ang hugis ng ginintuang ahas, kumikindat bago tuluyang naglaho. Makalipas ang ilang buwan, naging maunlad muli ang Malapaho. Ang mga tao ay nagtutulungan at tinawag nila si Lirio bilang ang sabongerong tagapagtanggol. Hindi na siya sumasali sa sabong. Sa halip, nagtuturo siya sa mga kabataan ng kababaang loob at pananampalataya. Si Mang Ibon ay nanatiling gabay, si Isabel ay muling nakangiti, at si Nico ay lumaking matalino at mabait, malayong malayo sa bataing minsang sinapian ng kadiliman. At sa gabi, kapag sumisiklab ang mga bituin, may maririnig na mahinang awit mula sa sapa, tila tinig ng ginintuang ahas, paalala na. Ang liwanag ay hindi kailanman mawawala sa pusong marunong manindigan sa kabutihan. Wakas.